Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ito pong preposition with at saka preposition by, may iba't ibang ibig sabihin yan o definisyon. Pero, dito sa ating leksyon ngayon, ay tatalakayin natin yung kung saan sila ay magkaparehas ng definisyon. At ito nga po yung sa pamamagitan ng parehas sila ng definisyon. At marami nga po nalilito kung kailan dapat gamitin ang with bilang sa pamamagitan ng o kaya ng by bilang sa pamamagitan ng. Okay po? Bali, dagdag kaalaman po, itong with at by, maaari din po natin gamitin bilang ng o ni kung talagang dalubhasa na kayo sa paggamit ng sa pamamagitan ng. Okay po? So, kaya nilagay ko itong ng o ni. Okay? So, mamaya-maya makikita nyo kung bakit. Okay? So, dito po muna tayo sa by. Kung kailan dapat gamitin bilang sa pamamagitan ng instead of using the preposition with. Okay? So, umpisa na po natin. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Ito pong by ang gagamitin natin at hindi po with kung ang inyong ginawang mensahe po ay kung saan ang ating pinag-uusapan po sa ating mensahe ay hindi gumawa ng aksyon, kundi siya ang ginawa ng aksyon. Okay po? Ito po ang halimbawa, ang mga pananim ay inani sa pamamagitan ng mga magsasaka. Kung mapapansin nyo, ang ating pinag-uusapan po o subject ay itong ang mga pananim. At kung mapapansin nyo, ang mga pananim po, wala po siyang ginawa, kundi siya ang ginawa ng aksyon. At yun nga po ay inani siya. Di ba po ba? Kapag ganyan po ang sitwasyon ng ating pinag-uusapan, ibig sabihin po, yung ating ginawang mensahe ay naka-passive voice. At kapag naka-passive voice po ang ating mensahe, senyales po yon na maaari po tayong gumamit ng by. Okay? At hindi with. Okay po? Kaya naman, ganito po ang pagkaka-define ko o yung definition ko para sa by. Ginagamit para masabi kung sino o ano ang may dahilan kaya nagawa ang naturang gawain para sa pinag-uusapan. Kung mapapansin nyo, yung ating pinag-uusapan, walang ginawa, kundi merong ibang gumawa ng aksyon sa ating pinag-uusapan. Di ba po ba? Yung inani. Ang umani po ay yung mga magsasaka at hindi naman yung pananim. Di ba? At kung mapapansin nyo, dahil po sabay sa pamamagitan ng sa Tagalog, nasasabi natin kung sino o naipapaalam natin sa ating kausap kung sino o kung ano. Kunyari, motor ang umani, di ba? O kaya itong magsasaka, nasasabi natin kung sino o ano ang gumawa ng aksyon para sa ating pinag-uusapan. Okay po? Kapag ganyan po ang sitwasyon, naka-passive voice yung ating pinag-uusapan, tapos sinabi natin kung sino o ano yung gumawa ng aksyon para sa ating pinag-uusapan, by ang gagamitin nyo. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin yung paggamit nitong ng o ni na katumbas din ng sa pamamagitan ng kapag ang pinag-uusapan natin ay by. Tingnan nyo. Ang mga pananim ay inani, palitan natin itong sa pamamagitan ng, kundi ito lang ng. Ang mga pananim ay inani ng mga magsasaka. Okay? Doon, ito pong pagbibigay ko sa inyo ng salitang ng, ito po ay para lang doon sa mga nakakaintindi na talaga kung paano gamitin yung by at saka with. Okay, pinapakita ko lang din sa inyo na kapag ang pagkakatagalog nyo ay ganito, ang mga pananim ay inani ng mga magsasaka, ang gagamitin nyo pa rin ay by. Maglalagay pa rin kayo ng by. Kasi baka pag walang sa pamamagitan ng, hindi na kayo maglalagay ng by. Hindi po ganon. Maaari din pong gamitin natin ay ng o ni kung sa palagay nyo yung sitwasyon ng ating mensahe ay nangangailangan
ng paggamit ng by. Diba? Kaya nga inilagay ko dito yung nang oni para maisip nyo na maaari din pong itumbas yung nang oni para sa by. Pero dapat sundin nyo yung ating regulasyon patungkol sa paggamit ng by. Okay po? Subukan naman po natin yung ni. Ang mga pananim ay inani ni Jose. O pangalan na ang inilagay natin, Jose. Diba? So, pwede ang nang o ni. Ipinapakita ko lang yung sa pamamagitan ng para kasi ito po talaga yung ipinupunto natin kapag nagamit tayo ng alinman sa with o by. Okay? Kaya pag in-English natin yung ang mga pananim ay inani ni Jose. The crops are harvested by Jose. Okay? Tapos, meron pa akong gustong idagdag na ideya sa inyo. Maaari pong isunod natin sa by ay isang reflexive pronoun, katulad ng yourself. Kunwari, sarili mo, myself, sarili ko, themselves, mga sarili nila. Ganun po. Yun po, ang tawag po sa mga salitang iyon ay reflexive pronouns. Okay? So, you can, kaya mo, do it, gawin yon by, sa pamagitan ng yourself, sarili mo. Okay? O kaya sarili mo lang. Okay? Okay, pakita ko lang dito yung sinasabi kong pwedeng lagyan ng pangalan pero nakapagbigay na naman talaga ako ng halimbawa. Okay? So, the bike is ordered by Jose. Ang bisikleta ay in-order sa pamagitan ni Jose. O kaya, ang bisikleta ay in-order ni Jose. Okay? Pag gusto natin ng gumamit ng pronoun, hindi reflexive pronoun, katulad kanina, maaari rin. The bike is ordered by him. Ang bisikleta ay in-order niya. Pero hindi na tayo maglalagay ng ni o nang. Tandaan nyo, kapag gumamit tayo ng pronoun. Okay? Tandaan nyo, pag pronoun lang, hindi reflexive pronoun, kundi pronoun lang, katulad ng him, her, them, me, you, it, dapat wala nang ni o nang. O kaya, ayun, wala na nga po ni o nang sa bago mag-nya. Okay? Para tama yung Tagalog natin. Tapos ito pa po pinaka-importante. Kasi minsan pag nagtatagalog tayo, walang ni, walang sa pamamagitan ng walang nang. Kung saan yun yung senyalis na gagamit tayo ng by. Pero kasi yung Tagalog natin, kung mapapansin nyo na yung pagkakagawa niya ay yung po yung sitwasyon na nangangailangan ng paggamit ng by, dapat lagyan nyo ng by. Katulad po ng halimbawang ito. Yun ay sinabi niya. Okay, kung mapapansin nyo, yung pinag-uusapan natin na yun ay walang ginawang aksyon. Tapos yung gumawa ng aksyon ay itong niya na nasa huli. Di ba po ba? Kapag ganyan ang sitwasyon na kuhang-kuha yung regulasyon sa paggamit ng by, lalagyan natin ng by yung pagsasali nitong mensahe natin sa Tagalog na ito. Kasi nakukuha niya yung regulasyon sa paggamit ng by. Kaya ito ang mangyayari. Yun ay sinabi. It was said. Tapos maglalagay tayo ng by, saka pa yung ating pronoun na niya. O him or her. Okay? So makikitandaan po. Kalimitan, yan po ang mga panlito. Kapag tayo nasa Tagalog tapos isasalin natin sa English, itinuturo ko na sa inyo, kaya sana mapag-aralan nyo ng maigi, okay? Okay, ngayon talakayin na natin yung pangalawang gamit ng by. Okay, by. Ginagamit para masabi ang pamamaraan ng pagsasagawa ng aksyon na salita sa ating mensahe. Ito pong halimbawa, inayos ko ang gripo sa pamamagitan ng paggamit ng taplon. Bali, pagkatapos po so ang by po natin dito ay ito, sa pamamagitan ng. Kung mapapansin nyo, ang isinunod na nating salita ay yung klase ng pamamaraan kung paano isinagawa ang pag-aayos. At yun nga ay paggamit ng taplon. Okay? Kung ganun ang sitwasyon o kung ganun ang gusto nyong gawing mensahe na ipaalam yung pamamaraan
detalyadong pamamaraan kung paano isinagawa itong ating verb o itong inayos, ang gagamitin po natin ay by. Okay? Yun lang po yun. Okay? Tapos po, dapat yung tandaan kapag ang by po ay ginamit natin para masabi yung pamamaraan ng pagsasagawa ng aksyon, dapat po ang isusunod natin sa by ay isang gerund. Ang ibig ko po sabihin sa isang gerund, yung verb po natin may ing sa dulo. Okay? Ang ibig po sabihin kasi ng gerund, yan po ay isang aksyon na salita na maaari natin pag-usapan. Halimbawa, ito. Exercise, nag-eehersisyo. Kapag hindi po natin 'to maaring gawing salitang pag-uusapan kung mapapansin nyo. Ang tama po na 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 salita para sa nag-eehersisyo kung ating pag-uusapan ay dapat ganito. Pag-eehersisyo, kung mapapansin nyo. Diba? Kunyari, ang pag-eehersisyo ay maganda sa katawan. Hindi naman ganito Hindi naman ang nag-eehersisyo ay pampaganda ng katawan. Di ba mali? Di ba ang tama ito? Ito po yung uri ng aksyon na salita na dapat na isusunod nyo pagkatapos ng by. Kung saan ay tinatawag na gerund. Na kapag isinalin mo sa English, may ing sa dulo. Kaya itong exercising ang dapat natin gamitin pagkatapos ng by. Hindi itong exercise na walang ing sa dulo. Okay? So, punta na po tayo dito sa ating halimbawa para mas maliwanagan kayo. Inayos ko ang gripo sa pamamagitan ng paggamit. Okay? Itong paggamit, yan po ay gerund. Okay? Tingnan nyo, kapag isinalin natin sa English, inayos ko, I fix, ang gripo, the faucet, by, sa pamamagitan ng using, paggamit. Okay? Kung mapapansin nyo, yung paggamit natin, isinalin natin bilang using, hindi use o hindi uses. Okay? Kung saan ang verb na may ing sa dulo, tas ginamit natin na bilang pag-uusapan, hindi bilang para masabi natin yung galaw, hindi natin pinupunto ng direkta yung paggalaw, gerund po yun. Kaya itong using, gerund po yan. Okay? Tapos po, ang sumunod ay A tapos teflon. Teflon. I fixed the faucet by using a teflon. So, yan po. Ang ginamit po natin ay by, hindi with. So, ang ibig lang sabihin, gagamit tayo ng by kapag ang kasunod ay gerund. Mali po yung gagamit kayo ng with, tapos ang kasunod ay gerund. Kapag ganito po ang sitwasyon, yung katuturo ko lang sa inyo. Okay, yung sasabihin natin yung pamamaraan ng kung paano isinagawa yung ating verb o aksyon na inayos o fix. Okay po? Tapos, may kitandaan na rin. Gusto ko kayo talaga tumalino. Itong ating mensahe sa English ngayon, hindi na passive voice, active voice na. Kung saan mapapansin nyo, yung ating pinag-uusapan, siya yung gumawa ng aksyon. Tingnan nyo. Inayos ko, I fix. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan natin dyan ay ako. Diba? At kung mapapansin nyo, ako yung gumawa ng aksyon. Ako yung umayos. Kasi kanina, yung ginamitan natin ng by, naka-passive. Yung pananim, kung saan ay hindi naman siya yung gumawa ng aksyon. Kaya yung ating pinag-uusapan na pananim, hindi siya yung gumawa ng aksyon, kaya passive voice yun. Dito naman, active voice. Okay po? So, isa pang halimbawa, pinalalakas ko ang aking mga hita, I strengthen my legs by sa pamamagitan ng exercising, pag-eehersisyo. Kung mapapansin nyo, gerund uli ang isinunod natin. Kung saan ay sinasabi natin yung pamamaraan para mapalakas natin ang ating binti o hita. Okay? Tapos po ito po yung laging gamit na gamit. Ang by po ay ginagamit para masabi ang ginagamit nating pang-transportasyon o pang-komunikasyon. Okay? Tapos naka-active voice po dapat. Okay?
Ito po yung halimbawa. Naggala ako sa pamamagitan ng bus. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan natin dito, ang tema ng ating pag-uusap ay patungkol sa transportasyon kasi naggala. Okay? Pag ganyan po ang nakita nyo, meron ng senyalis ng komunikasyon o transportasyon, tapos gusto nyong sabihin kung saan kayo sumakay, by ang gagamitin nyo. O kung ano ang ginamit nyo para maipadala yung bagay na yon, by ang gagamitin nyo. Okay? So, naggala ako, I roamed, sa pamamagitan ng by, bus. Bus. Okay? Di ba kasasabi ko lang, ginagamit natin para masabi natin yung kung ano yung ginamit natin pang transportasyon at yun nga ay bus. Samantala dito naman sa inimensahe kita sa pamamagitan ng messenger. Inimensahe kita ay message you by sa pamamagitan ng messenger. Messenger. Di ba ang messenger siya yung ginagamit para pangkomunikasyon, di ba? Via online, di ba? So yan. May kikitandaan na rin po kasi laging gamit na gamit yan. Okay? Dito po sa pangalawa, sinasabi lang natin kung anong ginamit natin na pangkomunikasyon at yun nga po ay messenger. Okay? Okay, dito naman po tayo sa with para makita nyo yung kaibahan ng dalawa. Yung with po ginagamit para masabi ang instrumento o kaya yung kasangkapan o parte ng katawan ng tao o bagay na ginamit para maisagawa ang naturang aksyon sa ating mensahe. Ito po ang halimbawa. Inayos ko ay fix the faucet, ang gripo, with sa pamamagitan ng A, yun yung nang, tapos teflon. Kung mapapansin nyo, pagkatapos po ng with, yung instrumento po agad o kasangkapan o yung bagay agad ang isinunod natin kung saan yung bagay po, yun po yung ginamit para sa paggawa ng aksyon. Okay? Kasi, di ba, kung maalala nyo, gumawa tayo ng mensaheng ganito. I fix the faucet by using a teflon. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng using, kung saan ay yan po yung pamamaraan kung paano isinagawa yung aksyon. Dito sa with, tayo, hindi na natin sinabi yung pamamaraan kung paano isinagawa yung aksyon, kundi yung ginamit natin para maisagawa yung aksyon. Yung ginamit na kasangkapan o instrumento. Okay? So, yun ang kaibahan nila. Pag gusto mong sabihin yung pamamaraan kung paano isinagawa yung aksyon, by ang gagamitin mo. Tapos, ang kasunod ay gerund. Samantala, kung ayaw mo sabihin yung pamamaraan, gusto mo direkta agad dun sa kasangkapan, kaya naisagawa yung aksyon, edi with ang gagamitin mo. Okay? Tapos, isa pa pong halimbawa, I wash the dishes with my hands. At dagdag kaalaman, itong W slash, yan po yung pinaikling with. Okay, pag gusto mo paikliin yung with, ganyan po ang tama. Okay, I wash the dishes with my hands. Naghugas ako, I wash ng pinagkanan, the dishes, sa pamamagitan ng with. Aking my hands, mga kamay. Kung mapapansin nyo, ang ginamit naman po natin para maisagawa yung aksyon ay parte ng katawan at yun nga po yung mga kamay. Okay? So, yan po ang pagkakaiba ng by at with. So, tandaan nyo lang po yung batas patungkol sa by and with, hindi po kayo maliligaw. Okay? So ngayon, sinagutan ko lang po yung kung alin ang tama at mali doon sa ating thumbnail. So, ito po ang tama, I play basketball with an eyeglasses. Tapos, pag dito naman, ang tama po ay I gain my muscle by exercising. Okay po? So guys, maraming salamat po sa panonood at pagtapos ng ating video. Sana marami po kayo natutunan. Sana makikitanda po yung mga batas para hindi na kayo malito sa paggamit ng by and with. And maraming salamat po kila Sir Hot Papi at kay Ma'am Bongad from Bicol. Thank you very much po. And thank you very much po dun sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share.
at nagko-comment. Talagang malaking tulong po kayo sa ating channel. Thank you po muli sa inyong lahat.